Makaupo na po ang bawat isa. Ayan. Ang pamagat po na ating pag-aaral ay mismong yung verse po nito talaga. Our desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God, rather than burnt offerings. Ayan. Sige po, doon po tayo sa unang part. For I desire mercy, not sacrifice. Sobrang, sabi ko, Lord, tutuloy ko pa ba? Hindi ko alam. Sobrang tagal na po yan na binigay ng Panginoon sa akin. Siguro start pa lang ng, first week pa lang ng month. Pero, nung inaaral ko na siya talaga, ako mismo ay hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, iba na lang kaya yung i-share ko. Pero, hindi po, ayan po talaga. Pero, ang tagal, isip ako ng isip. Habag ang ibig ko, hindi hain. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sabi ko, gusto ba ng Lord na kahabagan siya? Ano bang ibig sabihin? Di ko maintindihan. Pero ayoko mag-research. Di ko gusto gisingin yung anak ko para i-search yung internet. Gusto ko, sabi ko, Holy Spirit, nais ko po na kayo talaga yung maging guro. Ano po ang ibig niyong sabihin nung sinabi niyo na habag ang ibig ko at hindi hain? Sabi ko, kailangan mo pa ba, Lord, na kahabagan ka? Sa anong paraan? So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinugon niya ang aking panalangin. For I desire mercy, not sacrifice. Habag ang ibig ko, hindi hain. Ang Panginoon ang nagsalita nito. Tingnan po natin 2 beses. Ang kanina po na binanggit natin ay nasa Hosea 6:6a. At ngayon ay makita po natin sa Matthew 9:13. Mas maintindihan po natin siya mamaya. Matthew 9:13. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Anong ibig sabihin ng Panginoon? At ganun din sa Matthew 12:7. Sabi po dyan, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sige po, ito po yan. Nais ng Lord, katulad niya, na maging mahabagin ang kanyang mga anak. Nais ng Panginoon, katulad niya, tayo na mga anak niya, maging mahabagin din tayo, katulad niya. Okay po? Sige po. Kung ang tao, ito po kasi yan. Bakit ba? Diba? Sabi naman ng Lord, ibigay ang ikapo, magbigay ng handog sa templo. Pero ba't sinabi pa din ng Lord, habag ang ibig ko, hindi hain? Kung ang tao, pag makasunod tayo sa utos ng Lord, may problema po yan. Makasunod ka sa Lord, may problema. Magbigay ng hain, magbigay ng ikapo, or magbalik ng ikapo, maaari natin na ipalagay na mas mataas tayong uri kaysa sa iba. Hindi ko po alam kung nakakarating. Pag may mga part ng Biblia na ikaw ay nakakasunod at meron kang alam na tao sa isip mo hindi siya nakakasunod sa Biblia, parang ang bilis para sa atin na mag-judge sa iba. Kasi alam natin na nakakasunod tayo. Tama po ba? At meron tayong kapwa na hindi nakakasunod. Pero kapatid, ang ganyang attitude, ang ganitong attitude ay hindi kalooban ng Panginoon. Ang pagsunod ba sa Lord ay nakakapagyabang? Nakaka-self-righteous ba ang sumunod sa Biblia? Hindi po yan sa Panginoon. Tingnan po natin. Ayan, magiging kagaya po tayo ng mga tao na to. Ang mga Pariseo at ang mga guro ng kautusan. Kanina, binigay ko lang sa inyo yung 9:12 at Matthew 12:7. Ngayon, buuin po natin yung istorya para mas maintindihan natin. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sabi ng Lord, awa ang ibig ko, hindi hain, hindi bigay. Matthew 9:1-13. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitiko na nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskriba na naroon. Ang mga eskriba ay mga guro ng kautusan. Magaling sila. Magsabi ka ng sita, sasabihin nila kung anong laman nun. Kabisado nila. Genesis hanggang, ano po yung huli? Hindi pa po pahayag. Hindi pa po naigawa ang bagong tipan ay hindi pa nagawa sa kanilang kapanahunan. Hanggang Malakay or Malakyas. Kabisado po nila yan. At sila ay walang verse, walang chapter, walang verse. Sabihin mo, ang sitas, alam nila, itutuloy nila dahil magaling sila sa law. Yan, mga scholar po yan. So, hindi naman nila vinoice out, pero sa loob lang muna nila, sabi nila,
nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Kasi, tingnan po natin. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Ang Lord ay omniscient, omnipresent, at omnipotent. Omniscient, pinakamagaling o pinakamakapangyarihan. Omnipresent, kahit saang dako naroon. Omniscient po pala, alam niya ang iniisip ng lahat. Alam niya. Ang omnipotent ay pinakamakapangyarihan. O, nag-isip ka lang ng masama sa inisipan pa nila ng masama ang Lord. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin na ipinatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihin na tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig ka ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila ay natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao na ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya, walang kaabog-abog. Ang tax collector, tinawag ng Lord, tumayo ka, sumunod ka sa akin. Tayo, ligpit, si Mateo, nang gamit niya, sunod sa Lord. Walang, wait lang Lord, hindi pa tapos yung shift ko, diba? Wait lang Lord, may kukolektahin pa ako dito. Diba po? Walang kaabog-abog. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano. Si Mateo ay publikano. Masama ang tingin sa kanya dahil siya ay mandurugas, mandaraya, tax collector, BIR natin yan. Alam natin yan. Ano pa? Ano po yun? Yung galing sa ibang bansa, tapos bago makarating sa custom. Yan, 'di ba? Oh, alam na pag diyan nagtatrabaho, 'di ba? Tatanungin mo pa ba kung faithful or honest? Yung mga tao, alam na yung tumatakbo sa isip. Ganun po si Mateo. Ang problema, ito pa. Hindi lang si Mateo. Dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. Hello, in-invite ni Mateo. Oy, come on. Friend na tax collector. Halika kayo. Dami, di ba? Hello, sis. Hello, ito yung scenario, ito yung sitwasyon. Yung Panginoong Jesus, wala sa umpukan ng mga pastor. Panginoong Jesus, nandun sa umpukan ng mga taga-BIR at mga taga-custom. Hello, bakit? Anong ginagawa ng Panginoon dun? Diba? Sabi po dyan. Sila ay magkasalong kumain. Nakagtataka din naman po ako dito sa mga Pariseo at mga Eskriba. Hindi naman sila siguro invited o ewan ko in-invite sila. Pero pumunta rin naman sila pero hinahamak nila. Nandun sila, diba po? Kasi kung wala sila doon, paano nila nalaman na nandun ang Panginoong Jesus sa bahay ng makasalanan? Ibig sabihin sila rin mga usi, diba po? Pero may dahilan kasi sila. Sabi po dyan, hinahanapan kasi sila ng butas ang Panginoong Jesus na siya ay makasalanan. Nakita nila, siguro nagtampo sila dahil di sila na-invite kumain kasi ang Lord kumakain kasama si Mateo at ang kanyang mga friends. Sabi po nila, na makita ito ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo naman po ay mga high priest sa kanilang kapanahunan. Sila po yung mga naka-uniforme, kagalang-galang, at sila ay may mga, alam niyo po yung uniform po nila, may mga tassel. Alam niyo po, tassel dyan. Tapos may mga prayer request ang mga tao, itinatali dun sa mga tassel. At sila, pag maglalakad sila, ay pinapatunog po nila yan. Diba? Ang dami na nagpapapray sa kanila, nagbabayad para ipag-pray nila. Ganun po yun. Yan po yung mga relihiyoso, mga maka-Diyos sa kanilang paningin. Na makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Tingnan po natin sa Matthew 12:1-14. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa tiguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya nangital sila ng uhay at kinain ng mga butil. Na makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David na magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na nakainin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunman, hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko,
hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki roon na patay ang isang kamay. Naroon din ang ilang tao na naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus. Kaya siya'y tinanong nila, naayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung ang sino man sa inyo ay may tupa na mahulog sa balon kung araw ng pamamahinga, hindi ba niya iaahon ito? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya, naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi niya sa tao, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga nito ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Pag yung mga tao nakakasunod sa Lord, sa kautusan, sa Biblia, sobrang nakalak sila. Bawal may lumabag dahil mapaparusahan. Nawawala yung habag. Nakuha niyo po ba? Sobrang na nakalak tayo katulad ng mga Pariseo. Uy, bawal yung ginawa mo Diba po? Nakarating po ba? Bakit ka kumuha ng hindi sa'yo? Bawal yung ginawa mo, dapat ka makulong. Maaring mali yung kanyang ginawa, pero natanong na ba natin kung bakit niya nagawa? Pag yung tao, dahil nakasunod siya ng maayos, wala nang ibang konsiderasyon para sa iba. Mag-ingat po tayo na maging katulad tayo ng mga Pariseo na sobrang nakalak tayo sa kautusan dahil hindi na tayo under law. Under tayo ng habag, ng grace, ng mercy sa ating henerasyon. Kung may makita tayong kapatid siya ay nagkasala, i-condemn na ba natin siya? Hindi tayo para humusga. Darating ang araw, lahat tayo, nakagawa ka man, righteous ka man sa iyong sarili, sa iyong palagay, at siya ay makasalanan man sa kanyang sarili, sa kanyang palagay, at sa iyong palagay, lahat tayo ay isa lang ang hukom. Hindi tayo tatanungin, Brother Rene, ano sa tingin mong gagawin natin kay Brother Romel? Itapon. Diba? Sa lawang apoy. Diba po? Nakuha niyo po ba? Yes. Darating yung pagkakataon, at maaring ngayon, hindi tayo perpekto. O maaring tayo sa ating katayuan ay nakakasunod ngayon at meron tayong mga kapatid na hindi nakakasunod. Yes, hindi natin i-justify na tama ang kanilang ginagawa. Pero baka kailangan nila ng habag. Baka kailangan nila ng panalangin ngayon. Baka sa halip na husgahan mo sila at i-condemn na, baka kailangan nila ng akap mo ngayon. Kahit na sa paningin ng ibang tao, si Jesus na upo sa kalipunan ng mga makasalanan, bakit nakikiipo yan mga adik ang kasama niya? Baka kailangan ng mga taong ito ang akap mo, kapatid. Baka sa halip na i-judge natin sila, mapaparusahan yan. Baka pwede tayo mag-isip ng paraan para hindi sila maparusahan. Nakarating po ba? Sige po. Ang binatang mayaman, isa pa po isang halimbawa. Sa Mateo 19:16-22. Ang binatang mayaman na ito ay lumaki marahil sa isang Kristiyanong pamilya at nasunod niya ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya, ngunit may kulang pa rin. May isang lalaki na lumapit sa kanya at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito po, may layunin na itong binatang mayaman. Gusto niya itaas ang kanyang sarili. Akala niya maluloko niya ang Panginoon. Tingnan po natin. Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Alam ng Lord kung ano ang iniisip ng tao na ito. Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mo magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Gusto ng binatang mayaman na i-itemize ng Panginoon ang mga utos dahil alam niya bawat sasabihin ng Lord na gawa niya. Nakuha niyo po? Sabi niya, alin-alin po? Sabi ng Lord, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang bilis ng sagot ng binata. Tinutupad ko na pong lahat yan. Feeling ng binata, perfect siya, walang kulang. Kaya ang sabi niya, ano pa po ang dapat kong gawin? Dahil ang sasabihin, ang iniisip niya, ang galing mo, anak. Yan ang ina-expect niya sasabihin, okay na, wala ka nang dapat gawin. Yan ang ina-expect ng binata. Ngunit nagkamali siya. Again, sabi ng binata, tinutupad ko na po lahat yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mo maging ganap, ito na ang testing sa kanya dahil siya ay mayaman. Kung ibig mo maging ganap, maging perfect, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan.
Kapag ginawa mo yan, alam ng Lord kung ano yung kahinaan niya. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya ay napakayaman. Okay, nasunod mo yung commandment number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Enough na ba ito para magmayabang tayo sa Panginoon? Lord, wala nang kulang. Malapit na into perfection. Diba? Akala lang natin yun. Kung akala natin na naganap na natin ang lahat, sabi ng Lord, humayo ka, ano bang meron ka dyan? Ipagbili mo. At ipamigay mo. Lahat. Wala na siyang sinabi. May masasabi pa ba yung binata? Tinalikuran niya ang Panginoong Jesus. Walang imik. Hindi niya kaya ang ipinapagawa sa kanya. Pero iniisip niya, lumapit siya sa Lord, Lord, ano ba dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dahil nagawa niya yung alam niyang tama, ini-expect niya na pupurihin siya ng Panginoon. Ngunit ang binata, dahil ang puso niya ay nasa wallet niya, diba? Binaril na lahat sa ulo, sa utak, buhay pa rin, nabaril yung bulsa, may wallet, patay. Diba? Nandun ang kanyang puso sa kanyang kayamanan. Hindi niya kaya. Ganun lang. Sino ba sa atin? Kayo ba? Yung mga lupa nyo, yan. Benta nyo. Diba? Ay ako, benta ko kaya yung inuupahan namin. Baka diba, ikulong nila ako. Di pa rin pa yan. Diba po? Madali magsasalita ang tao, no? Maski mangangako sa Panginoon. Sa totoo lang. Panginoon, bigyan mo lang ako ng ganitong halaga. Bibigay ko yan sa iglesia. Diba? Pero pag mahawak mo na ang pera, sayang naman to, Lord. Mangako ka ng 1,000,000, pwede na siguro 1,000, no, Lord, no? Eh, ibang miyembro, mga 20-20 lang. Laki na bigay niya 1,000 na! Diba? Hindi nila alam. Ang pinangako mo, 1,000,000. Diba? Akala nila malaki yun. Pero ang totoo, hindi tayo tumupad. Amen po ba? Yan, magsisipo tayo kung tayo po ay tinamaan. Sinabi ni Jesus, yan, sabihin na rin natin, sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Maging malinaw po sa atin, napakahirap. Pero hindi po imposible. Ay, mayaman yan, wag na masyaran yan, di yan maliligtas. Diba? Namimili tayo ng syaran. Diba? Ay, mayaman, walang pag-asa yan. Diba? Sino ba mayaman dito, nandito sa Panginoon? Wala. Pag magkaroon ka mayaman na miyembro, diba? Hindi ka na mag-upa. Minsan yung notion natin, ang mga mahirap mapunta sa langit, lahat ng mayaman mapunta sa impyerno. Hindi po yan ganyan. Kaya yung mga Kristyano, ayaw yumaman. Sino ba dito mayaman na? Sino gustong yumaman? Ano po yung sabi dyan? At sinasabi ko rin sa inyo, madali pa makararaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad na marinig ito, kaya naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos at ang lahat ng bagay. Purihin po natin ang Panginoon. Totoo po yan. Ang nais ng Panginoon ay mahabag tayo sa ating kapwa. Ang mga tao na wala pang pagkakilala sa Diyos ay makilala siya at magtiwala sa Kanya. Sige po, meron po bang kasunod yan? Huwag nating iwasan ng mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Dati naman ay ganun din tayo. Tama po ba? Dati naman, pag tingnan natin yung mga kaibigan natin, kapitbahay natin, kaklase, katrabaho na walang pagkakilala sa Lord, huwag naman tayo sobrang judgmental. Kasi dati ganun din tayo. Pasalamat tayo, may tao na nag-share sa atin ng katotohanan na nahabag sa kaluluwa natin. Kaya in return, sabi di ba ni Brother Philip, na may utang tayo din sa ibang tao. Amen po yan? May tao na nagmalasakit sa ating kaluluwa. Ano po bang tamang term? Dapat lang or panahon naman na tayo naman ay ipasa natin. Yung tao na nagmalasakit sa kaluluwa natin, tayo rin ay magmalasakit sa ibang tao. Di ba po? Sa iba't ibang paraan yan. Yung iba dinadaan sa kwento. Yung iba dinadaan sa, punta ka naman sa church. Di ba? Iba-ibang paraan lang po yan. Huwag po kayong magdadala ng malaking Biblia pag kapatid, diba? Ay, sasarahan po kayo ng pintuan. Pero kung kaya nyo, why not? Diba ba?
Wala naman pong makakapigil sa salita ng Panginoon sa katotohanan. Wala din tayong tamang relasyon sa Kanya dati. Grabe, na hindi ko makakalimutan. Pagkatapos ng school, high school, dyan sa Pulo, tama, sino taga Pulo? Hindi nyo alam Pulo? Grabe, alam niyo po paghapon, sarado ang simbahan, di ba? Yung mga konti-kaunting tao lang. Siyempre, wala akong tamang relasyon sa Panginoon. Akala ko, relihiyosa ako. Di ba? Di ko makalimutan, meron ako dating rosary na binigay ng lola ko na kumikinang-kinang, iba-ibang kulay. Gandang-ganda ako. Tapos meron akong ninyo na glow in the dark. Diba? Meron kaya ako noon, diba? Punta ako dun, naka-uniform pa ako ng pang high school, nakaluhod ako, mula labas hanggang umiiyak ako. Hello! Sino mag-aakala? Alam ko ba yung ginagawa ko? Para sa akin, dati alam ko. Tama. Punas sa lahat, di ba? Punas. Di ba? Yun ang alam ko Di ba? Sobra talaga pag maisip ko. Salamat talaga, Panginoon, hindi mo ako sinukuan. Di ba po? Kung sinukuan ako ng Lord, naghari yung sarili kong gusto, hindi ko siya nakilala, hindi ko nalaman kung ano bang kalooban niya. Hindi ko nakilala ang Panginoon. So, i-share natin sa kanila ang pag-ibig at habag ng Panginoon. Sobrang nakakatuwa yung mga bibigyan ng putong pagdating ng araw na ang dami niyang nadalang kaluluwa para sa Panginoon sa tamang pagsamba. Di ba po? Isang kaluluwa nga lang Uy, may bisita sa church. O tayo, kamay-kamay lang. Pero ang mga anghel, di ba? Woo! Mayroon tayong diba? Welcome to the family. Diba? Sabi po yan sa salita ng Panginoon. Sige po. Matthew 23:23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo. Grabe, si Lord kausap niya, pastor. Hello, hindi lang pastor, baka reverend pa. Hindi mga taga-kanto, hindi tax collector, hindi mga pedicab driver yung kausap niya. Mga pare, mga pastor. Diba? Mga maalam sa salita ng Panginoon. Pero ano sabi niyo ng Panginoon? Sa aba nyo, mga eskriba, mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Sakit kaya nun. Pag kunwari, tama po ba ako? Ipokrito. Diba po? Pwede. Sakit kaya nun. Kaya ang problema pa, ang Lord ang nagsasalita. Ibig sabihin, hindi siya nagsinungaling dahil basa niya tayo. Diba po? Pwede tayo magpanggap sa tao, pero hindi sa Lord. Siya na nagsalita. Sabi niya, binibigay ninyo ang ikapo ng gulayin na walang halaga. Ngunit, kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Sobrang nakalaka na puro. Bakit ito lang ikapo mo? Magkano bang sweldo mo? Gusto niyo po ganun tayo? Kinukwenta po na Panginoon po ang bahala sa atin. Ibig sabihin po nito, sobrang mahigpit. Sabihin ng mga pariseyo, mga ilang bang naani mo ngayon, ba't ito lang ang dinala mo dito? Naniniwala naman ako na ang mga pariseyo at ang mga eskriba ay nag-iika po. Pero may problema. Kinaliligtaan ninyo isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tama! Nagawin ninyo ang mga ito. Yung pag-iika po daw po, tama. Di natin yan minamali. Sinusunod po natin ang salita ng Panginoon. Ngunit, huwag naman ninyong kaligtaan na gawin ang iba. Yung mga Kristiyano, okay, faithful ka ba sa iyong tithes, offering, ano pa ba, mga pledge dyan? Okay. Pero, hello, makatarungan ka pa ba? Alam mo pa ba kung sino tamang may kasalanan o sino ang inosente? O baka nagtutweak ka na rin ng katotohanan. Diba? Kung nakita mo na nalaglag sa kapatid yung 20, uy, mamaya ka dyan. Pag umalis tayo na, sasabihin mo, hindi nahabol Diba? Nakita mo na nahulog. Pag nakita mo na, uy, ate, yung 20 mo! Diba? Bigay mo na agad. Diba? Yung kay Ace, nasan si Ace? O, pinapatawad yan kasi walang ID. Walang wallet. Nakapulot siya ng 800 para sa kaalaman ng lahat. Nakabulunbon, walang pagkakakilanlan. Nanay, nakapulot ako ng 100. Sigurado ka napulot mo. Nakita ko nga yung naghahanap pa Diba? Pero napulot ko to, Nay. So, ayun. Ano pa po yan? Habag. Yun nga, napag-aralan natin na huwag tayo masyadong maging judgmental sa iba. Ipag-pray po natin sila at bantayan din po natin ang ating mga sarili. At syempre, ang katapatan.
Yan, habagang ibig ko at hindi hain. Alam na po natin ngayon, ako po, alam ko na po, ang ibig sabihin ng habagang ibig ko at hindi hain. Nais ng Lord na ang mga anak niya ay maging mahabagin at hindi po mag-condemn na ng iba. Okay po? Ang mali sa Lord ay mali naman talaga. Ngunit ang ating attitude towards sa mga tao na nasa hindi masyadong magandang relasyon sa Panginoon ay wag naman po. Ipanalangin po natin sila, sharean, ipadama po yung love ng Panginoon. Okay po ba tayo dyan? Amen po ba? Okay, punta po tayo sa next part. Acknowledgement of God. Yan. Rather than burnt offerings. Sabi na kanina, for I desire mercy. Tama po ba? Not sacrifice. And acknowledgement of God rather than burnt offerings. Hello, i-acknowledge natin ang Lord sa buhay natin. Sige po. Paano natin kikilalanin ng Diyos sa ating buhay? Sige po. Matthew 22:37. Paano ba natin kikilalanin? Sabi ng Lord, i-acknowledge siya. Paano ba? Ito na po yung mga paraan. 22:37. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibigin natin ang Lord. Sige nga po. Lagi siya laman ng ating puso. Ano ba yung diba meron tayong awit? Break my heart for what breaks yours. Tama po ba? Kung ano makasakit sa Lord, makasakit din sa akin yun. Kung anong makasaya sa Lord, makasaya din yun sa akin. Amen po ba tayo doon? Pag ayaw ng Lord yun, ayaw din natin yun. Siya ang dapat na huling puntahan ng ating mga kaluluwa. Alam niyo po kung anong ginagawa ng laman ngayon sa present nating sitwasyon. Ang magsasuffer or ang mag-e-enjoy niyan ay yung mga kaluluwa natin. Kasi po, pag namatay po tayo, ano bang ginawa mo sa sarili mo? Nagyosi ka ba? O nag-exercise ka ba? O gumawa ka ba ng mabuti? Ano ba yung naging priority mo? Yung healthy living ba? Nakalimutan mo na yung spiritual mo? 'Di ba? Kumakain ka ng gulay, hindi ka kumakain ng taba. Pero namatay ka na. Pero ang malusog na katawan mo ay nabulok pa rin. 'Di ba po? Pero yung kaluluwa mo, siya yun. Magsasuffer ba siya? O mag-e-enjoy ba siya? Nakarating po ba? Kung anong ginagawa natin ngayon, ang memory ng kaluluwa natin ay hindi magkakaroon ng amnesia or dementia. Isasuffer niya o i-enjoy niya ang ginawa natin po ngayon. Kung maganda yung ginawa natin, magtanim tayo, mabuhay para sa Panginoon, namatay, nabulok, parehong nabulok. Yung hindi nabuhay para sa Panginoon, nabulok yung katawan. Inuod, pati yung nabuhay sa Panginoon, nabulok din yung katawan pagkatapos niya mamatay. Pero after nun, parehong may destinasyon. Hindi pagala-gala. May destinasyon. Sa langit ka o sa impyerno, yan, diretso na po tayo. Ang kaluluwa ko, sa langit ba o sa impyerno, dalawang pupuntahan. Hindi lulutang-lutang sa limbo. I-desire po natin, ang kaluluwa natin ay mag-enjoy sa next life. Naniniwala po ba tayo sa kabilang buhay? Amen. At kahit ano ang ating ginagawa, siya lagi ang laman ng ating isip. Kahit ano ang ating ginagawa, siya lagi ang laman ng ating iniisip. Naglalaba ka man? Naghuhugas ka man ng pinggan? Namamalansya? Nag-aaral ka? Di ba po? Siya pa rin ang laman ng ating isip. Sige po. Ano pa? Paano natin i-acknowledge ang Lord sa ating buhay? Efeso 5:20. Ayan. Yan din po yan. Ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng bagay. I-acknowledge mo siya. Ano bang meron ka, kapatid? Ano bang hawak mo? Magkano ba laman ng bank account mo? Wala kang bank account, diba? Kung ano man ang hawak natin, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Diba? Ano, bank account ba o listahan ng utang? Huwag kayong mag-alala, mababayaran din natin yan. Sino naniniwala mababayaran mga utang natin? Amen. Sino ang nananampalataya na balang araw hindi na tayo mangungutang, tayo na magpapautang? O, diba? Sabi yan ng Bible, huwag po kayong mag-alala. Sabi po yan ng Bible. I-desire po natin yan. Kaya kung ano man yung hawak natin ngayon, salamat Lord. Sabi ko, meron kaming napag-aralan sa prayer meeting, ipagpasalamat ang lahat ng bagay, hindi lang dahil mga magaganda, pati pangit. Totoo naman, pag pangit, parang iniisip mo, no? Sabi ng isang kapatid, actually may katotohanan naman ang kanyang sinabi na, parang pag time ng patotoo, isip ko ng isip, papatotoo ko. Tama po ba? May ganun po ba kayong experience? Gusto mo namang tumayo, pero ano kayong papatotoo? Parang wala magandang nangyari. Diba? Tapos nasa ano ka pa nun? Nasa kalagitaan ka pa ng problema. Diba?
darating na yung may-ari ng bahay bukas. Yung may-ari ng bahay namin, dating iningitian pa kami, ngayon hindi na eh. Totoo po yan. Daddy, nakikilala niya ba tayo? Dati kasi pag ngiti niya, hi, good morning po. O, ngiti siya. Aba ngayon, kahit sobrang ngiti na namin. Wala, parang siya, poker face. Sa loob-loob ko, wag po kayong mag-alala, mababayaran din namin kayo. Diba? May blessing po dyan. Hindi pa kami pinapalayas. Diba? Blessing po kaya yun, nababait ang landlord. Sabi ko nga, mag-intay-intay ka lang. Pag binigyan ako ng Lord, bayaran ka rin namin. Na-share ko na po sa inyo, kung problema ka, kung wala ka naman, hala na, kukulubot na lang yung mukha mo. Diba? Hindi ka na makausap na matino ng mga tao sa paligid mo kasi isip ka lang ng isip. Wala ka namang pambayad. Diba? Sabi nga dun sa EGR po namin ang Diablo, kung anong problema mo, bibigay niya sa'yo. Pero dapat pakita mo hey, saya-saya ko pa rin. Hindi halata. Sabi ng Diablo, binigyan ko to ng problema. Ba't ganitong mukha nito? Ang saya pa rin. Hala, kakabigay ng Diablo ng problema, masaya ka ng masaya. Ayaw ka nabigyan ng problema. Diba? Walang effect Walang effect. Masaya ka pa rin kahit puno-puno ka ng problema. Hindi halata. Sino po dito magaling magdala ng problema? Amen. Diba? Maganda. Diba? Palapakan nga po natin ng Panginoon. Diba? Sino sa atin tayo problema? Nakakangiti pa rin tayo. Diba? May kaibigan pa rin tayo. May mahal pa rin tayo sa buhay na nagmamahal sa atin. Sabi po dyan, lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay. Ayan. Minsan mahirap pero sasabihin pa rin natin, hindi ko alam Lord, pero salamat po talaga. May dahilan to. Katulad nga po nung, tuloy ko po muna. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad po nung, meron po ako napanood, na-share ko na rin po ito. Hindi ko alam po kung sa iba. Na nagalit siya sa Panginoon dahil na-aksidente siya, pero ang hindi niya pala alam, mamamatay na pala siya. Alam niyo po, kung ang problema mo daw ngayon, nagkaroon ka ng problema, eto, halimbawa, yan. Magpasalamat ka kasi sinalo ka ng Lord. Kasi kung hindi, dapat ganito yung problema mo. Amen po ba? Pag ganun daw po yung attitude natin, siguro dapat patay na ako kanina. Pero putol lang yung paa ko, kaya okay pa rin. Diba? Nakuha niyo po ba? Kung ano hawak mo problema, isipin mo, kung hindi sinalo ng Lord yan, mas malaki pa dapat yan. Diba po? Kaya purihin po natin ang Panginoon. Next po. Gumawa. Ayan pa. Paano i-acknowledge ang Lord sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay natin? Gumawa ng may katapatan, hindi lang para sa tao, kundi higit para sa Panginoon. Colossus 3:23 hanggang 24. Ayan. Sige po. Basahin po yan sa inyo. I-acknowledge ang Panginoon sa ating buhay. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban. Nawaring hindi sa tao kayo naglilingkod, kung hindi sa Panginoon. Alam naman ninyo, meron namang reward Alam naman ninyo, nagagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo. Ayan. So, napakaganda po ng mga talata na yan. Again, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban. Nawaring hindi sa tao kayo naglilingkod kung hindi sa Panginoon. Alam naman ninyo, nagagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo. Sige po. Ano pa? Paano i-acknowledge ang Lord sa buhay? Kilalanin ang kanyang kabutihan. Mga awit 16:2. Tingnan po natin yan. Mabuti po ba ang Panginoon? Ayan, totoo po yan. Mabuti talaga ang Lord. Mga awit 16:2. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. And ganun din po sa Santiago 1:17. Sino yung nagugutom na? Lilipas din yan. Parang may nilad lang yan. Dadaloy din ang ginhawa. Santiago 1:17. Ang alam ko isa ito sa mga paborito ni Kuya Ipe. Sabi po dyan, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Ayan. Wala po na masama na nanggaling sa Panginoon. Umpisahan ko po sa 16. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit.
mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit at hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Sige po. Paano natin i-acknowledge ang Panginoon sa ating buhay? Sundin ang kanyang kalooban. Lucas 11:28. Sundin po natin ang kanyang kalooban. Ngunit, sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa 1 John 2:5, sabi po dyan, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalaman na tayo ay nasa Kanya. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalaman na tayo ay nasa Kanya. And, 2 Tesalonica 1:8. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba yung binasa ko? So, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Sige po, paano pa po ba? Meron pa po ba? At ito na po ata ang wakas. Magpasakop po tayo sa Kanya. Paano i-acknowledge ang Panginoon sa ating buhay? Magpasakop tayo sa Kanya. Santiago 4:7a. Sabi po dyan, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Kung gusto niyo po malaman yung karugtong, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Yan po yung sikreto. Paano mo labanan ang dyablo? Hindi yan sa pamamagitan ng tabak, ng baril, ng kung ano paman. Malalabanan natin ng dyablo kung unang-una ay magpapasakop tayo sa ating Panginoon. At Santiago 4:3-10. Sige po, basahin ko na po sa inyo. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. So, ang mga talatang ito ay malinaw na pag humingi tayo sa Lord para sa kalayawan ay hindi natin yan matatanggap. Di ba po? Kung ma-receive natin, at yan ay para sa ating sariling layaw, hindi yan kailangan at hindi yan magiging blessing, galing po yan sa kaaway. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino man na nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo ay walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Meron pa po ba? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin siya.